Magandang balita dahil ang kalamansi po ay umaangat na. Ang presyo po natin ayon sa kuhanan ay nasa 800 na per bag. Kaya doon po sa ating mga katribya kung saan meron pang nakabinbin na kanilang pitasin at kung pwede pa nating iantala, pwede nating hintayin. Pero kung 50-50 na, ay wag na. Kung ano na yung presyong abutan, pitasin na po natin para wala pong maging reject na marami. Yan naman po ang ating maipapayo. Pero pagka verde po siya, pwede pa natin antalahin. At dahil good news, umpisa na po yung pagtaas po ng ating pong kalamansi. Kaya doon po sa mga nakapagpapitas ng kalamansi, bawi na lang po next time. Sana po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon pong tanghali na, papunta po tayo ngayon sa Sorsogon. Isa po yung ating subscriber ay kasama po natin siyang tutulungan doon sa kanya pong pag-aalaga ng kalamansi. Siyempre kasabay na po doon, nagpapa-deliver din po siya ng ating punla. Kasama rin po natin yung aking pamangkin. Ayan, para po sa isang tour. Tutor po tayo sa Sorsogon at nag-commute lang po tayo pamagitan ng itong ating bus na pabiyaheng Sorsogon. Pero magbabatangas po muna tayo dahil kung saan doon po yung ikakarga po yung mga punla. Kaya sa pagkakataong ito ay shoutout po natin ang mga ating subscriber dyan po sa parte po ng Sorsogon, special po doon sa Pilar. Kaya medyo mahaba-haba po ang magiging biyahe po natin para po sa lakbayin, para po sa ating katribya kung saan ay sumusubaybay ng ating vlog. Kaya shoutout po natin ang probinsya po ng Bicol, Sorsogon, lahat po ng ating madadaanan. Kaya abangan niyo po, andyan po ng ating katribya para po magatid po sa atin ng pantanim na kalamansi. Magandang balita dahil ang kalamansi po ay umaangat na. Ang presyo po natin ayon sa kuhanan ay nasa 800 na per bag. Kaya doon po sa ating mga katribya kung saan meron pang nakabinbin na kanilang pitasin at kung pwede pa nating iantala, pwede nating hintayin. Pero kung 50-50 na, ay wag na. Kung ano na yung presyong abutan, pitasin na po natin para wala pong maging reject na marami. Yan naman po ang ating maipapayo. Pero pagka verde po siya, pwede pa natin antalahin. At dahil good news, umpisa na po yung pagtaas po ng ating pong kalamansi. Kaya doon po sa mga nakapagpapitas ng kalamansi, bawi na lang po next time. Po tayo sa anong ko to? Candelaria. Candelaria, Quezon Province. Kikain muna po tayo para po pag dire-diretso na tayo pupunta po ng Sorsogon. Shoutout po natin si Nanay. Ano pangalan niyo, Nay? Monica. Si Nanay Monica, si Kuya Jojo. Kuya Jojo. Ayun. Ayun ating driver. Ayan. Ito naman yung ating sweet lover na driver. Ayan, ang kanyang baby girl. Ayan. Medyo malayo-layo pa po yung ating pong biyahe kasi marami-rami rin po yung ating pula pong itatanim sa parte po ng Sorsogon. Actually, yung ating subscriber doon, meron na rin siyang tanim. Kasama na rin po natin siyang i-tutorial doon po sa kanyang mga tanim na halos 2 years na kalamansi na. Para siya lalo pang mapagbunga at gumanda, dahil tuturuan po natin sila ng pamamaraan gaya po sa Nueva Ecija. Shoutout natin dito po sa Candelaria, Quezon, kung saan po ay meron tayong mga nadaan ng gabi na lang, kaya lang ito pala ay dating kalamansian noon. Mga anong taon po na yun? 70s, mga gano'n.
Yan. 70s, 80s. Kalawakan niya, kalamansian niya. Ayan, puro kalamansiyan pala ito noong araw. Kaya marami na. Kaya lang, nung napalitan na siya ng nyog. Kayo po. Oo, nyog na kasi mayroong planta ritong nakarating. Namili ng maraming mga nyog. Kaya lang ngayon, medyo mura po ang nyog. Mura pa ang nyog ngayon. Kabuhayan dito. Magkano isang kilo po ng kopra? Plus. Ayun ko lang kung magkano dito ngayon. 7 o 6. Ay, 10 yata. 10 naman. Medyo mas taas. Kasi noong isang araw, nasa 7 lang ata kilo noon. Ganun. Pagka panahon ng tag-init, mahirap po yung magpabunga, no? Sa tindi ng init. Yeah. Pero dito naman sa inyo, minsan umuulan. Oo naman. Hindi kagaya sa amin sa Nueva Ecija, talagang totally kung minsan walang ulan. Hindi na ulit. Opo, kaya matindi ang init. Kaya doon po gusto ng kalamansi. Dito rin, gusto rin po ang dito, nabuhay ang kalamansi. Kaya lang, nalililiman na ngayon sa pamamagitan ng mga nyug na. Kasi gusto ng kalamansi. Ngayon naman, ang ginawa nila ay maisa na. Maisa naman. Yung mga hybrid po ng mais. Ayun. Maisa ngayon ang ginawa. Malawak na yan. Malawak. Na yan. Sayang. Sabagay, pagka halimbawa, mayroon ibang gusto magtanim ng kalamansi. Magkakaganda kasi ng kalamansi po, continuous na yung pamumunga nun. Lahat ng buwan, meron kang inaasahang mapipita. Kaya lahat ng presyo, mararating, matitikman. Sige po. Ayan, kaya muna po tayo mga katribya. Hindi po nga masarap. Bumili po tayo ng lechong manok. Ito, masarap sa daan. po. Tsaka Sinaing ito. daw. Ito yung sinaing na tulingan, ano? Yung bulyasan niya. Bulyasan. Yan, kasi dito, nasa gilid ng dagat, ano? Ayan. Kain po tayo. Sige, kain tayo. Kain. Kain muna po tayo. At gabi na, nung tayo po makarating. Madarating na po tayo doon siguro, mga bandang hapon na ng ating paglalakbay. Malayo rin po kasi yan, yung pong Pilar, Sorsogon. 25,000 pirasong buko. Ikatay pala. Paano, Bilisan kasi tumalop doon. paano kuya yung pagkuha ninyo, yung pagkukopra, pagkatanggal ng kuha nun? Kinukuha niya ni... Ilang Machine kasi yung kinukuha nun. machine. Kayo yung nag-ooperate. Hindi naman siya yung manual. Hindi, walang manual kasi machine lahat yun. Machine. Lahat. Ang nahihirapan doon, yung mga perer. Naagad. Manual yung kanila katam yun Pero matatalas yun. Talim yun. Delikado kasi yung pag nataga ka nun, sugat talaga yun. Kaya kumbaga Yung sa inyo, paano po proseso? Sa amin naman, huwag kang magkakasala doon. Pag sumalang yung daliri, di basag naman to, kain. Kakainin siya dahil kasi machine ng kukuha nun. Matatalas kasi diyan may mga subuang ginagamit namin. May mga subuang mga Ibig talim. sabihin ba, may hulmahan yan, papasok mo lang yun doon. Hindi walang hulmahan. Basta yun hawak mo. Naka-steady siya. Steady pa. Paiikutin mo lang ng daliri mo. Yung machine, naikot naman yung bilis. Yung machine. Kumbaga nakaalalay lang kayo. Alalay ka doon. Yung niyog, patatamahin mo na ba sa talim? Para mabalatan siya. May spike kayo, may spike. May spike. Siya nakamu. Siya nang kakain, parang gano'n. Kaya kailangan pala, alerto ka rin pala. Oo. Delikado rin pala, no? Hindi ka pwede itong kailangan pala, hindi ka pwede pala pagiging nahiwanan siklip ka naman ng 7 araw. Ibig Sa sabihin, buwan. ang sahod nyo sa 25,000 na yun, 550. Hindi. Ang sinasahod ko sa Beijing Kumela ay nasa 1 to. Maganda na. Oo, sa isang araw. Pinasok ko lang Ay, malakas pala kita sa ganyan. Pakyawan kasi yung Basta tsatsagain mo lang, Pero sa 25,000 na yun, mahirap na, Mahirap trabahuin yun. Ilang oras po ang nyo doon? Wala ko kayong pahinga, dire-diretso yun. Dire-diretso. Hanggang matapos ni yung 25 pesos na yun. Matapos mo yun. Tapos na yung trabaho nyo doon. Trabaho. Next day na uli nun. Oo. Pinabukasan mo uli. Kung 95 po kayong nagtatrabaho ron, kayong 95 tig-25,000. Hindi naman pare-parehas ang gawa. Hindi, iba-ibang... Hanggang 15, merong 20. Hindi. Kumbaga kayo yung pinakamalakas na magtrabaho doon. Yung sa amin kasi, pabilisan lang yun yung madalian, yung nagdudukot lang yun. Kumbaga kayo... Merong malalakas
tumalo. Oo. Talaga. Sanay na kayo. Started yan. Oo, sanay na kayo kaya Pero umabot ng yung 25. 25,000 na yun, yun yung pinakamalakas na yun. Oo, magaling man. Wala pa nakakatalo sa inyo na gano'n. Hindi, marami sila siguro. Parang Madami kumbaga sa kami. pitas ng kalamansi. Marami rin. Oo. Oo. Sa pitas ng kalamansi. Eh, Katulad doon sa yung palakas, kalamansi, paramihan ng kawan. Oo. Ng makapitas. Makapitas ng kalamansi. Sa pitas ng kalamansi naman, Oo. yung isang kandongga. Kasi nakakuha din ako ng kalamansi doon sa Nakapitas din. Gilas. Papunuan naman ng basket. Oh, basket naman lalagyanan dito, Oo, no? yung malaki. Football. Tagpupis Dalawang kuko. Ayun ang ginagawa ko. Kami naman ganyan, pitas ng Ay, mahirap yung ganyan. Yung pinaiikot. Tawag sa amin yung kinikitil. Kitil ang tawag May daw. kuko, Yung yung stainless. bakal kang kuko rito, nakasuot Yun dito yun. ang trabaho namin dyan. Mahirap- Anong araw yon na mimitas kayo ng Mahirap kalamansi? sa kitil pag di ka marunong. Pag ito na ano mo, Ay, nanataga. Mahihiwa. talim kasi yun eh. Talim yun, matalas yun. Kaya kailangan doon na isusuot mo rito. Pag nagkamali ka na suot dito, ito ang nangyari sa'yo. Kasi minsan nga naman maliit yun. Akala ming gatinting lang. Yun lang. Okay, ibig sabihin, mayroong aksidente rin sa ganyan. Hindi ko sinatry yan eh. Ang delikado yung kitil. Oo. Mahaba yun. Mahaba yung kuko niya. Pag mahaba yung kuko mo, tapos basa yung kamay mo, tagulan. Tapos pag ganun mo, pag makunat dito tumama. Oo. Nakukuko to eh. Natalo. Natatalo pa. Kaya mahirap yun. Nung Delikado. inabot kami ng taga-raw diyan sa Palmas, dinidilig namin yung kalamansi yun. Manumanaw. Alam pa tubig. Hindi, yung tubig galing sa ilog. Tapos tinitimba nyo. Walang makinang... Lalagay namin sa container. Wala pong dip eh. Namin doon na- Dapat pala may diesel pump kayo. Mahirap nga eh. Araw-araw. Sabi ko nga yung sa kalamansi, may nasibol na dahon na kulay gray, yung dire-diretso. Kalamandeng. Ay, Yung tinatanggal namin yun. Yung mahaba Tanggal tinik yun. yung Oo, yung Hindi kalamandari. kasi namumunga yun eh. Hindi mamumunga yan. Matagal yun. Kaya nga sabi ko, ako'y... Pag yun ay pinatuloy nyo, Di sa kalamansi yan. yun ang kakain ng maraming abono. Mahirap yung... Ay, mamaya, pag dukot mo, sundot ka pa ng daliri. Ay, Ang sabihin, madalas pala kayo nasusundot ng kondon. Ibig sabihin, ang pinakamaginhawa nyo na kung naging trabaho, din sa pabrika. Pabrika. Tsaka hindi, maganda kasi sweldo nyo, 1-2 eh, no? ganda sundo. Pero mes Lahat eh. ng benefits mo. Pero lahat ba ng buwan- Lahat ng iyong spellhead, magagamit mo na. Sagot nyo nila. Ay, maganda ang kawan niya. Company kasi, ano? Company, yung nakakasama ng mga kuha namin, company, agency lang kami. Agency ako. Pero yung iba, mga regular, kasama namin. Kasama na. Pero ibig sabihin, hindi ko kayo binabayaran ng arawan dyan. May bukod yung bayad nyo sa araw, bukod yung bayad nyo sa araw. Hindi, kontrata na yun. Yun na yung kontrata na yun. Hindi ko yun. Yung... Isang linggo kong kukunin yun. Punduhan kasi ang... Hindi, ibig ko po sabihin, pag hindi kayo nagtrabaho, hindi kayo babayaran. Hindi ko babayaran doon. Kaya nagtatrabaho. Araw-araw. Kumaga sa kanya, Kailangan, pag hindi ka pumasok, may bayad na yun. may bayad yun. Pag hindi ka pumasok, ay parang walang bayad yun. Ano po kayo, may tawag po kasi. Yung Kapag ka ikaw ay isang empleyado talaga, regular ang pasok mo doon. regular kang pasok. Pero sa kanya, pwedeng hindi rin pumasok. Ano sa inyo, no work, no pay. Oo, gano'n. Pero pag lihitin mo po kasi kayo ang gawa sa kumpanya, may tinatawag silang sick leave, vacation leave. Ay, live yun. Sa live, babayaran yun. Babayaran na. May mga ganun po kayo. Meron kaming gayon. Parang regular na rin siya. Kung tatrabaho, hindi ka tatrabaho, wala kang sahod. Oo. Pero pag hindi ka tatrabaho, Sasahod. Ang kaya naman kasi ng sa inyo, malaki. Dahil possible na lumiit pag mahina ang iyong quota. Parang ganon. Pagka po, halimbawa, Malakas ang kanya. double yun. ayun. Double payment. Pagka holiday. Double pay yun. Oo. Sa amin, double pay lagi. Katulad dito, nung nagdaan ito, may trabaho kami. Double pay yun, dalawa. Ibig sabihin, ano nga sila, yung Sa ako yun, isa kumpanya. magtatrabaho talaga yun. meron mo kasing, ano na, Meron 30%, meron wala.
kakaunti, yung Mm. 30% lang. Hindi yung pinakang pola ng holiday. Sa pitas mo na kalamansi, pag hindi ka namitas, hindi ka kikita yan. Oo. Tsaka sa Pag kalamansi kasi, hindi ka gumawa naman, pagka walang bunga, wala ka pang Oo, kikita. malaki. Eh di malaki din. Malaki na rin kita. Pagpitas. Malakas ka bumitas, malakas ang kita mo. Ang ganda kasi na sa inyo, pero miss na talaga. So, kayo, paano labanan sa inyo per kilo? Per kilo naman dati. Per kilo. Parang dati sa Magkano po inabutan nyo nung per kilo, no? Ano hindi ko naman binibigyan lang ako ng aking bilas eh. Magkano lang? Di sabi, Aba, maganda yun ko, 1,000 ang sweldo. Matagal ang panahon yun. Ilan taon na ho ba kayo ngayon? 41 na ako eh. Noon napunta kayo sa bilas nyo na, ilan taon kayo? No? Mga kumpang bata pa ako eh. Mga 20. 25 anyos pa. Binata pa po kayo, no? Binata pa siya, no? Binata pa po kayo, no? Yun ang kawan niya. Matagal-tagal na. Tagal na. Oo. Kasi yung bilas ko, taga Mindoro. Sa Mindoro. Mindoro. Dami rin kalamansi niya. Oo, yan ang unang mga nagsipagkuha. Kalamansi. Kami kumuha Kinuha kayo. Marami din ng kalamansihan dyan sa Mindoro eh. Dito madaming halamanan pag kayo nakapasyal dito. Pag kayo bumalik dito, pasyal tayo. Sige. Madaming halamanan din Pagkakaroon ng pagkakataon. Dito tayo pupunta ng Sariaya, pupunta tayo ng iyang kanyan, mamalang yan. Didiretso natin. Diyan mo makikita ang repolyo na nabubuhay, tsaka yung mga patatas. Parang ang dami dyan. Parang Baguio style. Baguio lang, no? Magaling nabubuhay ang repolyo Diyan dyan. madami pare. Madami pala dyan. Ayos. Ayan po, naikwento ni Kuya po yung buhay dito sa Quezon Province. Siya pala, regular na pala doon sa pinagkatrabaho niya sa isang kumpanya na paggawaan ng samut-sari. Ang kanilang produkto ay yung oil mill. Kaya maganda na rin yung kanyang napasukan. Pero dati siya palang namimitas ng kalamansi. Ang kanyang ginagamit pa yung gitil o yung stainless. Didilig na kalamansi. Tinitimbalan niya. Nung araw kasi talaga daw rito kalamansian. Ngayon na hindi naging nyugan mula na mapasok po yung isang kumpanya. Kaya nagsipagtanim sila ng mga nyug. Dahil wala na silang problema doon sa market. Sila na mismo yung kumukuha. Ganun sana doon sa ibang mga lugar, pag may kalamansian, mapapasok pa ng pabrika ng kalamansi o yung juicer o yung juice, ay lalong mas aasenso yung mga magkakalamansi. Yan yung kailangan natin dito sa atin para tulong-tulong na umunlad yung ating mga kapwa nating mga ka-farmers. Kaya nakakatuwa dahil sa ganitong punto, isi-share po ng ating kasama yung kanilang kabuhayan dito sa kanilang lugar. Masaya naman si Kuya. Masaya naman kayo sa trabaho ninyo, ano? Masaya naman kayo sa trabaho niyo. Okay, hindi ka pa yung sasaya. 1-2 ang inyong sahod eh. Ganun na. Ganun. Masingaro eh, kahirap-hirap nga, nagdidilig ka. Yun lang dilig kasi. Wala kasi ritong patubig eh. Patubig nga. Tsaka sahod ulan. Pero rito ng tubo. Dami. Marami na ngayon, natuto na, no? Dami. Mga high-tech ang ginagamit Yan ang kawan niya. Drilling. Ayan, pinagpahinga po muna natin po yung ating driver. Nagtulog muna siya ng ilang mga oras kasi galing pa pala siya ng Legazpi, pabalik. Tapos natawagan siya ng kanyang amo. Babalik ulit sila na Sorsogon. Kaya kawawa naman. Dito mga tangki-tangki ng mga tubig. Yun. I-lift muna po siya ng mga ilang oras. Tapos biyahe na ulit kami papuntang Sorsogon. Pinuksan eh. Nagkaya.